Tila Naging ba mainit naging nga na mainit na kontrobersiya ang isyung kontrobersyal ang ito sa isyung mundo ito ng sa mundo social ng media at sa social buong bansa. media Isang dahil nga itong makasaysayang si balita ang House bumulantang sa Speaker sambayanan Tambaloslos matapos ang Romualdez anunsyo at itong na si si Vice Presidente President Kuting Sara ng Norte Duterte ang Jr. siyang papalit ay bilang tila bagong ba Pangulo ng Pilipinas. dinampun na dahil Ang nga sa salang pagkakaluklok kay Duterte pagnanakaw ay bunga sa ng hatol budget laban ng kay Pangulong bansa. Kuting At ng Norte sinabi na Jr. nga na dito sa naharap ngayon sa balitang kasong ito na pagnanakaw na wala na isinampa ng talagang mga mawala otoridad. ang mga tiwaling Ayon at sa ulat, ang magpinsan na kaso ito laban sa kay ating Kuting ay may saligang kaugnayan batas. sa umunoy maling Dito nga paggamit natin ng makikita kabandang at bayan na nagdulot ng mapapatunayan mga malawakang kaibigan iskandalo na at itong si pagpuliksa mula Presidente sa Kuting publiko. ng Norte Ang at kasong ito ay Tambaloslos nagsilbing Romualdez isa upang ay tunay ngang mawalan guilty ng sa tiwala ang kanilang mga mga mamamayan at mga pinagkagawang tagapagtukan katiwalian, ng batas sa lalong-lalo na kanyang mga pamumuno. kaibigan sa Samantala, si paglilimas Sara ng Duterte pera ay nananatiling mula sa tahimik sa kaban kabila ng ng mga bayan. kaganapan. Kaya na lamang Gayunpaman, mga ayon sa kaibigan, saligang hindi na batas, ang nakakapagtaka kung bakit vice-presidente ang siyang nauubos ang ating pera otomatikong o ang budget ng ating hahalili bansa bilang Pangulo dahil nga sakaling mga hindi na kaibigan sa magampanan ng pinaggagawa kasalukuyang pinuno ang nitong kanyang tungkulin. magpinsan na ito Ang sa formal kaban na ng bayan panunumpa na ni tila ba Duterte bilang ginagawang Pangulo ay pang-ayuda inaasahang dahil nga magaganap sa sa mga susunod nalalapit na na araw. tinatawag nating Ang pagbabagong ito ay mid-year nagdulot ng election kung saan mga makakahalong kaibigan reaksyon mula ay sa iba't ibang tatakbo muli sektor itong si habang Tambaloslos Romualdez may mga bilang nagdiriwang kongresista sa ng ating pagbabagong bansa liderato. upang Marami rin ang makalimas muli nananawagan or para sa masusing makapagnakaw investigasyon muli sa lahat ng ng mas aligasyon malaki pang upang pera sa masiguro kaban ng bayan. pananagutan ng mga opisyal ng Para nga sa gobyerno. kabuuang Patuloy detalye, na panoorin na tinututukan ng lamang ang publiko ang buong bawat galaw impormasyon sa at kaganapan kung ito bago pa lamang habang sa ang ating bansa channel ay ay huwag naghahanda para sa kakalimutang panibagong mag-subscribe, kabanata pindutin ang sa notification bell kasaysayan ng upang politika. lagi Sa kang kabila maging ng updated sa kontrobersya, mga umaasang balitang marami bago ng sa bagong ating liderato ay channel. magdadala ng Ito na mas nga mga malinaw na kaibigan, direksyon para sa panoorin po sambayanan. natin. Well, para nga sa kabuang Tila ba detalye at naging impormasyon, mainit na panoorin na lamang ang kontrobersyal ang ating isyung video. ito sa At kung mundo bago ng pa lamang sa social ating channel media ay syempre huwag dahil nga kakalimutang itong si mag-subscribe House at pindutin na rin Speaker ang notification Tambaloslos bell para Romualdez at lagi itong si kang maging Presidente updated Kuting sa ng ating mga Norte bagong Jr. video na ay ilalabas tila ba natin dinampun araw-araw. na dahil nga sa salang At pagnanakaw muli po mga sa kaibigan, budget ng para bansa. maging aware ka rin At sa kung sinabi anong na nga nangyayari dito sa sa ating bansa. balitang ito Ito na na nga wala mga na kaibigan, talagang ang kawala buong ang mga video tiwaling at panoorin po natin. magpinsan na At ito muli sa po ating maraming saligang batas. salamat Dito and nga God natin bless po makikita mga at kaibigan at mga mapapatunayan kababayan. mga kaibigan na ito RD ay nasa dulo ng row. Yun po dapat talaga yung usapan ng mga matitino doon. Okay, doon, sabi niya. Kaso lang, ito sabi niya, kaso lang yun po talaga ang utos. Okay, ito, sabi niya, sa taas utos ni Tambaluslos. Okay? Hat ng mga bangag, sabi mo nga, Miss Maharlika. Grabe po, pero ganun pa man, sabi niya, talagang pinakita ni PRRD kung gaano siya gaano siya katapang, gaano siya ka rockstar. Okay? Grabe po, talagang pinagkaisahan nila, nagsama-sama na ang mga kakamping. Yan, planado po yun. Sabi niya, planado po talaga yun. Teka, ito pa, may message pa. Okay? Okay, sabi pa nga niya, buti na nga lang po yung abogado ni Pangulong Duterte ay nandoon medyo nakatabi sa gilid niya, sa gitna nila ni Jokno. Kaya medyo ano sabi niya, kaya medyo nakakaprotekta din si Attorney Delgra. Pero yun po talaga, sabihin nyo sa inyo mga tagapanood na intention po nila para i-trigger, galitin ng Pangulong Duterte o baka nga, buti nga hindi nasaktan ng Pangulo. So yun, mga palangga, so intention nila, well, you know that already. Okay? Intention nilang tarantaduhin ang Pangulo, wala silang respeto, mga kababayan, sa ating Pangulong Duterte dahil yung hearing na yon maituturing muna high-profile hearing. Dahil hindi high-profile yung mga gago, mga bugo. High-profile kasi dating presidente ang nandoon. So ganun na lamang nilang bastusin, gaguhin, tarantaduhin ang Pangulo at galitin. Pero hindi sila nagwagi. Okay? Sabi ni Maribig Tadjana, talaga kita-kita naman po na talagang wala silang respeto. Okay? Sabi ni Bell, Miss Marlica, napanood ko sa isang vlog, bumaliktad ka na daw kay BBM. Putang ina, hindi mangyayari yan. Mga fake news yan, huwag ka nang manood ng mga fake news. Hindi babaliktad ang isang maharlik ka sa mga pabalik dito sa mga demonyong mambubudol. That's not gonna happen.
over my gorgeous body. Palangga. So ngayon, mga kababayan, okay, tingnan natin ang ating mga ano dito. Okay, mga mensahe ng ating mga puting as. Okay. Actually, nakakagalit talaga kasi I think I forgot kung sino nagpaliwanag na parang may nakita ko abogado na nagsabi. Pero ganito 'yan. Sa korte, 'di ba, pinaghihiwalay ang yung plaintiff at saka defendants o yung mga nagrereklamo at ang mga dumidepensa, 'di ba? Pinaghihiwalay 'yan. Sa harap ng judge, 'di ba, ang judge nasa gitna, kanan. Hindi ko lang alam kung kaliwa ba yung plaintiff o kanan ba yung nagdi-defense o defendant o whatever. Pero may seating arrangement. Diyan sa hearing, meron din yan seating arrangement. Depende sa klase ng resource person, kung sinong unang magsasalita, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Depende kung ano yung kanilang yun na pagsasalatsan, kung honest to goodness hearing. Pero we all know that the hearing ay what? Talagang to destroy the president. Right? So yun ang inyong pakatandaan. So you all know na talagang sabi ni Fidel Castro na explain na ni Kong Marcoleta dapat nakahiwalay. Oh, pero kasi pwede naman silang magkadikit. Actually, pwede naman silang magkadikit. Depende nga kung ano yung priority ng committee na yon. Kung walang ganitong klasing pagbibintang kay Pangulong Duterte at yun nga talagang depende kung may mga whistleblower talaga na delikado ang kanyang buhay, 'di ba? Wala namang whistleblower doon na delikado ang kanilang buhay dahil buhay pa nga sila, sabi ni Pangulong Duterte, 'di ba? Doon kay Asierto, kung pinapatay kita, buhay ka pa. But anyway, wala namang delikado doon na talagang sa hearing na may record ng panggugurgur o talagang, hindi natin alam si De Lima at saka si Trillanes dahil behind the scene, akala mo nagbait-baitan sila doon. Hindi natin alam kung ilan ang pinagurgor nila behind the scene. 'Di ba? O baka sila ang gumurgor. We don't know. Ngayon, depende nga yun sa bigat ng pinag-uusapan. Okay? So now, pag-usapan natin itong mainit na issue. Actually, it's not really mainit dahil pang-apat na yata ito na ginawa nila kay Attorney Glenn Chong. Ito wala. Okay. Okay, andyan kayo. Akala ko na wala. Okay. So 2 days ago, ayan, ini-headline na naman ng ABS-CBN at ng mga mainstream media dahil ito'y utos ni Lisa Tanas. Title is Glenn Chong faces disbarment case for physical threats versus First Lady Ahas. Sabi dito ng balita, former Biliran Representative Glenn Chong is facing a disbarment case from case before the Supreme Court for his alleged physically threatening statement against Liza Araneta Kawatan kidnapper Marcos. Stika muna, hindi natin babasa yung balita kasi sasagutin na natin to. Ang sabi dito, in this disbarment case filed by Attorney Andre De Jesus before the Office of Bar Confidant of the Supreme Court, Chong allegedly threatened to slap the First Lady twice. Okay, ganyan-ganyan, chika. Naipaliwanag na yan ni Attorney Glenn Chong. By the way, meron palang post si Attorney Glenn Chong. Ito ang post ni Attorney Glenn Chong, mga kababayan. Okay? Basahin natin bago natin boljakin itong si Lisa Tanas na ito. Sabi ni Attorney Glenn Chong, okay, pinaliwanag niya yan sa kanyang post. Bukas, ma-interview natin siya. Ito yung comment niya. Okay? Ang komento ko sa disbarment case dahil binalak kong jampalin ang first drug pusher, Lady of the Philippines, per the revelation of Miss Cathy Binag. Okay? Diba? Kung meron nga madisbar dito, yung hinayupak na Lisa, doon pa lang sa pag-aalok niya ng pinagbabawal na pulburon o white powdery substance kay Cathy Binag. Pero mamaya dadako tayo dyan. Sabi ni Atty. Glenn Chong, actually kinuwento niya to sa akin. Itong pinsinulat niya to. Alam mo naman kaming ni Pangulo, ni Atty. Glenn Chong, di ba? Magkapatid.
sanggang dikit magkaroon tong aming mga bituka. Okay. Sometimes in early August 2024, a few days after I arrived from the US, may dumalaw sa akin. Isa siya sa 3 tao lamang na pwedeng dumalaw sa akin sa bahay anytime. So alam ko tong kwentong ito. I know that the person's heart is for the Marcoses. Although magkaaway na kami nila Marcos couple dahil mga traidor ang mga bangag na ito, we understood each other's position and I remained a friend to this person. Tawagin na lang natin siyang mediator. Alam ko to dahil sinabi ni Attorney Glenn Chong sa akin to. Bago siya magdesisyon, kasi dapat makikipagkita siya dito. Kumbaga siya sa akin, humingi siya ng, kinuwento lang niya. Sabi ganoon sa akin, Ate Claire, ano ba ang gagawin natin dito? Ang sabi ko agad sa kanya, sige, kitain mo para malaman natin kung ano yung anong kaletsya ni Lisa Tanas. Tapos syempre, ang sabi ko nga, laruin mo lang at sasabihin natin kay PRRD o sa grupo ng Maisog during the time, 'di ba? So ganun talaga ang usapan namin dahil sabi ko, wag ka magtitiwala sa mga demonyo. 'Di ba? Minsan na tayong ginago ang taong bayan, never ever ka magtiwala diyan. No? Sabi ni Attorney Glenn Chong, sabi ng mediator sa akin, they're referring to the Marcos couple, sabi niya, they are going to crush the Dutertes. Di ba? Nabanggit ko yan sa mga vlog ko. I think nabanggit na rin ni Attorney Glenn yan. You better get out of the pack. Okay? Naintindihan nila kung bakit ganyan, okay, towards them, ito yung words na binigkas niya. Okay. Initially, pumayag ako makipagkita sa emisary nila, pinsan ni Lisa. So, alam ko yan, pinsan yan. Ayoko na lang pangalanan, hindi naman pinangalan ni Attorney Glenn, pero kilala ko dahil sinabi sa akin. Isang room sa Westin Manila, Ortigas, gusto kong malaman sabi ni Attorney Glenn, kaya gusto niya makipagkita, gusto niyang malaman, di ba, how they will crush the Duterte so I can report it to the former president. Kaya nga sabi ko, sige, go nang malaman natin kung anong plano ng mga hinayupak na yan. Sabi ni Attorney Glenn, why should I remain loyal to a couple of drug-crazed traitors? Sila ang unang nagtraidor sa akin by selling me to Smartmatic kapalit ng pagmamanipula ng eleksyon pabor kay Marcos Jr. at anak niya. Kung matatandaan ninyo, 2023 pa lang, meron ng sulat si Attorney Glenn Chong, I think sa Congress, at mayroon siyang affidavit, 'di ba? Sworn statement na patungkol dito sa pagdadaraya sa Smartmatic. Kung matino itong mga buwaka ng inang nasa Congress, mga tuwad-tuwad, huwad committee na yan, dapat nagkaroon ng inquiry patungkol dito sa revelasyon ni Glenn Chong. Sana si Amy Matos ay nagkaroon din ng inquiry dyan sa Senate dahil siya ang chairman ng Committee on Electoral Reforms. So wala, okay. Alam nyo na yan, teka muna. Ito, sabi ng Attorney Glenn. However, something happened before the meeting took place. I was fuming mad when I called the mediator and flatly told him, let them crush me with the Dutertes. I will stay with the pack. We have nothing more to talk about. Actually, alam ko din yung sinabi ni Attorney Glenn Chong na something happened before, pero I will let him, talk about that kapag na-interview na natin siya. Sabi ni Attorney Glenn, after this event, I relayed the matter to the former president through a friend to put him on firm notice. Fast forward to these days, about 4 months later, we have seen naked attempts to crush VP Sara Duterte and former President Duterte by the minions of the Marcos couple in their bid to eliminate all opposition to their malevolent designs to cling to power beyond 2028. Diba? November pa lang, 2023, nagsasalta na ating puting as, nagdadadakdak na ako tungkol sa pag-crush nila sa Duterte at lahat ng mga allies, right? Sabi ni Attorney Glenn, I am not surprised at this design to cling to power at any and all cost dahil noong nagprotesta pa lang si Marcos Jr. laban kay Leni Robredo, nagtangka si Lisa Marcos na manipulahin ang desisyon ng Korte Suprema sitting as Presidential Electoral Tribunal upang ipanalo si Marcos Jr. sa protesta. Hindi tumates. This is my own personal knowledge. Alam ko rin yan. Dahil may ginawa si Lisa yan, I think mayroon pang hinuhold na
bala si Attorney Glenn Chong para i-counter yan sa hayop na Lisa na yan sa disbarment at kung ano pang mga case. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano ang mga kaso na pwedeng ibato sa kay Lisa Tanas na siya dapat ang ma-disbar. At hindi na siya dapat ma-disbar, kundi kung meron pang mapatunayan lahat, malitis siya, dapat magurgur siya at gawin siyang bopis ng korte. Yan ang dapat kay Lisa Tanas. Sabi ni Atty. Glenn Chong, ganyan si Liza Marcos, manipulative and desperate for power. She was then so close to snatching power by her act of sheer manipulation. However, heaven did not side with her and she ultimately failed. She succeeded through in her next attempt, this time with Smartmatic, by offering my head in a silver platter a la John the Baptist. Now, this disbarment case actually the fourth. Alam niyo na yan, pang-apat na ito. Hindi ito bago. Pero ngayon, hina-highlight na naman nila dahil utos nga nila sa Tanas. Inuutos nila ito para ma-cover up lahat ng kahayupan nila. Pero ngayong moment na ito, bubuhayin uli natin yung lahat ng kasamaan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa. Okay, pang-fourth na ito. Sabi ni Pangulong Duterte, since I had wished to be crushed along with them, this is it. At any rate, I am ready to articulate my position and defense in the proper forum. Righteous indignation does not prevent me from exposing in full what the Marcos couple did with their cohorts in their bid to capture and retain power. Sabi ni Atty. Glenn, I will drag them to Tartarus, not just hell, but the deepest and darkest part of the hell. Meron palang deepest and darkest part of the hell. Doon talaga nababagay itong mga hinayupak na to. Sabi ni Atty. Glenn Chong, kilala nila ako, I don't make threats or bluffs. I do it. So bring it on. Okay, now Lisa Tanas. Okay, mga kababayan, dito na tayo ngayon. Pag-uusapan natin itong mga nagrereklamo na para i-disbar si Atty. Glenn Chong at ang mga walang hiya dito sa Congress. Remember, andyan si Garin, sila Suarez, yung mga hinayupak na yan, na nagbida-bidahan dyan dati dapat yun nga, hindi dapat sinasabi ni Glenn Chong yung kung nagkaharap na lang si Lisa Tanas ay jajampalin niya kasi dapat babae daw yan nire-respeto. Hoy, mga buwaka ng gininan nyo. Hindi ka respeto ang isang kidnapper na katulad ni Lisa Tanas na nag-kidnap ng 2 bata at naging successful siya. Extraction ang term niyang ginamit dahil in-extract niya, dinukot niya ang 2 bata mula sa Turkey sa pakikipagsabuatan niya sa DOJ. Now, balik muna tayo dito sa buwaka ng inang kongresista. Kung matino kayong mga hayop kayo dahil 'di ba 15 days supposedly ay sinasagot ninyo ang mga sulat ng taong bayan. Mga kababayan, i-refresh natin ang mga utak ninyo. March 19, 2024, ayan po, okay, yan. Nakita nyo yan? The Honorable Janet Garin, dishonorable, ayan, sinulat ni Atty. Glenn Chong yan, babasahin yan, na-receive niya yan. Babasahin ko. Dahil nagdadadakdak itong mga walang hiyang ito na ang babae na katulad, hindi babae si Lisa, babae pala siya, babaeng sawa. Okay? Sabi ni Atty. Glenn Chong, greetings. Please find the attached sworn statement which I executed, ayan, ito na nga, on September 11, 2023 to partly explain the alleged reprehensible remarks I made at Liwasang Bonifacio against Attorney Liza Bangag o Pusher Marcos, the wife of the proclaimed winner in the presidential elections held on May 9, 2022. The moral and legal issue underlying my righteous indignation is a clear public issue, yes, which the House of Representatives is duty bound to act upon. Hence, I am requesting your office to initiate a public congressional inquiry in aid of legislation and or for the purpose of filing an impeachment complaint against the husband of Attorney Lisa Tanas Marcos if so warranted. You may send your communications relative to this matter by electronic mail and Ayan, naka-attach pa nga
si Johnny Pimentel, ay nakasisi pa si Johnny Pimentel, si Barbers, si Goles. Bakit nagsulat si Atty. Glenn Chong? Para magkaroon ng in aid of free buwakan ng ginang legislation. Pero sumagot ba ang Congress dito sa email ni Atty. Glenn Chong? At personal pa yan. Dineliver yan sa Congress personal. Diba? Merong batas na within 15 days sasagutin ng mga buwakan ng inang hayop ng mga kongresista na yan ang sulat ng mamamayang Pilipino kung whether nonsense, walang may substance o wala, sasagutin nila. Never ever nilang sinagot kasi hawak sila lahat sa liig ni Lisa Tanas. Then now, may bagong disbarment at nakipagsabuatan ang mainstream media. Kung meron man madisbar dito, walang iba mga kababayan, kundi ang First Lady ninyong sangkot sa lahat ng mga illegal, sangkot ng lahat na pagnanakaw dito sa ating bayan. Ano ang mga pwedeng criminal at civil cases na haharapin ni Lisa Tanas? Ayan, inisa-isa natin. Sa doon sa pag-conspire sa ISAP, sa DOJ, sa DFA, kay Teddy Boy Locsin Jr. at saka sa kanyang asawa at sa iba pang mga ahensya, sa mga kapulisan, sa mga korte, para mag-fabricate ng crime laban kay distressed mother dahil kasabwat o kakampi ni Lisa Tanas sa kanyang mga aktibidades itong si Francis Lloyd Chua. Okay? Kaya nga itong ex-partner ni Lloyd Chua, distressed mother at ang mga anak hindi makauwi-uwi sa Pilipinas dahil tinamnan ng mga fabricated crime o cases dahil ito ay sa pakikipagsabuatan din ni Lisa Tanas ginamit ang kanyang o kapangyarihan ng presidenteng bangag. So, number 1, conspiracy to commit a crime. Diba? Kung ang inyong first lady bangag, hindi kung, actually nag-commit na siya ng crime, minanupula ang mga dokumento. Narinig nyo yan nung tinawagan yan sa video na pinakita natin, nung tinawagan ni Lisa Tanas, ang asawa ni Teddy Boy Locsin, di ba? Yung Hi Louie video natin. Andyan sa TikTok, million ng viewers na. Andyan sa Facebook. Nandyan lahat. Na minanipulan niya yung dokumento. Doon pa lang nag-commit na siya ng illegal. Okay? Nag-commit na siya ng illegal na gawain nung kanyang Nung kanyang minanipula ang mga dokumento. Kung sino ang pwedeng madisbar dito, yung buwaka ng inang First Lady Lisa Pusher Bangag, lahat na lang yung hinayupak na yan. Kasi nag-conspire siya, nakipagsabuatan siya. At yan ay may parusa kapag ikaw ay nakipagsabuatan sa gawaing kriminal, mga palangga. Based on our research, under Article 8 of the Revised Penal Code, yan ang pwedeng ikaso kay Lisa Tanas. Ano pa ang ikakaso? Hindi lang to disbarment, Lisa. Tapos ngayon, ganun si Atty. Glenn Chong. Kayong mga Huwad Committee, kung gusto nyong imbestigahan ito dapat ang imbestigahan nyo dyan in aid of legislation at dapat nakasuhan na yung buwaka ng inang ito. Number 2, okay? Falsification of public documents. Dahil pinalsificate ni Lisa Tanas ang mga dokumento para maisakatuparan ng kanyang kaibigan na mga kasabwat na ma-extract ang 2 minor de edad from Turkey at maibalik ngayon sa Pilipinas kasama ang kanilang ama, pero ang ama ay hindi naman, ayon sa ating source, hindi naman inaalaga ng anak, kundi inaasa sa mga yaya, kaya ang mga bata ay under therapy. You know, merong psychological therapy yung mga bata kasi may impact sa kanila ang ginawa ni Lisang pakikipagsabuatan, pagpafabricate ng mga dokumento para maging successfully makidnap ang mga bata pabalik ng Pilipinas. Kaya kung iimbestigahan lang lahat yan, dahil walang magawa si distressed mother, hindi makauwi sa Pilipinas, even ang mga property ni distressed mother ay ginigipit ng grupo ni Lisa Tanas. Kapag ito ay binuksan at pinag-usapan ng bayan, mga palangga, makukulong, magugurgur pa, kung maibalik ni Atty. Vic Rodriguez ang hatol na bitay, mga palangga, later on, at talagang magkaroon tayo,
bitay ang kaparusahan ng ginawa ni Lisa Tanas. Number 3 na pwedeng ikaso kay Lisa, human trafficking or illegal detention. Bakit kamo? Dahil my God, pinilit yun eh. Narinig nyo yung video? Pinlay ko na yan dito na nag-iiyakan ang mga bata doon sa presinto, sa Turkey, kung saan puwersaan silang dinukot, pinaghiwalay sa kanilang mga magulang. Doon pa lang sa Turkey. Bakit nangyari yung mga ganong coercion? Dahil sa mga fabricated documents na ginawa ni Lisa Tanas, kasabot ang DOJ, ISAF, DFA, embassy sa Turkey. So ito ay illegal. Illegal sa salita natin, sa maiksing pagsasalita na maintindihan natin, pangingidnap. Okay. At ayon sa ating pagsaliksik, ano ang kasong kaharapin ni Lisa? Republic Act number 9208, Anti-Trafficking in Persons Act. Kaya hindi lang disbarment itong hinayupak na ito. Kasi illegal niyang pinadukot eh. 'Di ba? Kinidnap eh. Na-detain. Okay, na-detain ang mga bata doon sa Turkey. Illegal detention yun. Dahil sa kapangyarihan ni Lisa Tanas sa pagmaniobra, sa pag-fabricate ng mga dokumento. Kaya nag-result sa illegal detention yung mga bata doon sa Turkey. Then, under Article 267 yan, based on the Republic Act number 9208. Ano pa ang pwedeng ikaso kay Lisa? Hindi lang disbarment ang putang inang ito. Abuse of power or authority. Dahil ginamit niya ang kapangyarihan para impluwensyahan ang mga empleyado o yung mga tao o ang institusyon ng gobyerno. Di katulad ng DOJ, again, ISAF, DFA, embassy, at lahat na pwede niyang inimpluwensyahan. At dapat itong mga ito na mga sumabwat ay ma-charge din kapag ito ay napatunayan. Pero walang gustong magsalita ngayon dahil mga duwag, walang mga itlog, 'di ba? O mga supot na mga puwaka ng ina dahil sila ay natatakot sa isang ahas na katulad ni Lisa Tanas. Marami siyang binayolate na batas dito. Even international law ay binayolate ni Lisa Tanas dahil mga kapalangga, dapat na respeto niya yung I think Turkey, I'm not sure kung may extradition, parang wala yata sa Turkey. But anyway, maraming binayolate, human rights violation. Ito yung mga pwedeng ikaso kay Lisa. Obstruction of justice. Bakit kamo? Sabi ko nga, minanipulan niya yung mga ebidensya, mga dokumento, di ba? Kitang-kita nyo naman na sinabi niya sa asawa ni Teddy Boy Locsin na naayos niya na lahat ng mga papers and everything.